Kumpiyansang naglakad si Azusa papunta sa gusali ng kanyang opisina. Habang papasok siya, napatingin ang ilang empleyado, kinikilala siya bilang taong madalas nananalo ang mga panukala at materyales sa mga parangal. Sa pintuan, iniskan niya ang kanyang ID, ngunit hindi gumalaw ang gate nang subukan niyang dumaan. Pagtingin niya sa ibaba, napagtanto niyang hindi pala ang ID niya ang nascan, kundi isang business card ng serbisyo sa pagtutubero. Samantala, sa departamento ng publicity, kinakabahan si Koskei dahil sa tambak na trabaho na naghihintay matapos nang biglang dumating si Azusa at dumiretso sa kanyang mesa. Bumati sa kanya ang ilang katrabaho habang ang iba ay patuloy na pumapasok sa opisina. Nang matapos ang mga pagbati, mabilis na nagsibalik lahat sa trabaho. Lumapit si Minori kay Azusa, dala ang isang problema. Isa sa mga influencer na kanilang kinontak para sa promotion ay hindi na available. Tinanong niya kung may solusyon si Azusa. Malamig na pinaalala ni Azusa kay Minori na responsibilidad niya ang ayusin ang problemang iyon at dapat ay dumating siya na may dalang panukala sa halip na humihingi ng ideya. Gayunpaman, iminungkahi ni Azusa na kung hindi makakasali ang influencer, maaari silang gumamit ng stand-in dahil marami pang ibang talento na maaring gamitin para sa proyekto. Pagkatapos ay lumapit siya kay Koskei, iniabot ang mga dokumentong inayos niya para sa kanya upang maipasa ito sa planning department. Napansin ang magulong mesa ni Koskei, pinagalitan niya ito dahilan upang dalidali niyang linisin ang kanyang mesa. Di nagtagal, tinawag si Azusa ng kanilang boss na si AG. Habang papalapit siya, dalawang katrabaho ang humanga kung gaano siya kaaasahan, bagamat napabulong si Koskei na nakakatakot din talaga si Azusa. Napilitang sumang-ayon ang dalawang babae at inamin na mas mabuti sana kung mas mabait siya. Nang makalapit si Azusa kay AG, ipinaalam nito sa kanya ang tungkol sa isang bagong empleyado na sasali sa kanilang departamento. Nais niyang siya ang magsanay dito. Sandaling lumitaw ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Azusa, ngunit pinakalma siya ni AG sa pagsasabing may talento ang bagong dating at mabilis itong makakaangkop. Idinagdag pa niya na magiging kapaki-pakinabang sa kumpanya kung isang bihasa at matagumpay na gaya ni Azusa ang magtuturo dito. Ngumiti si Azusa sa papuri at tinanggap ang gawain, bagamat sa loob-loob niya'y nagdadalamhati siya. Pinaghirapan niyang linangin ang isang malamig at mailap na imahe, partikular, upang maiwasan ang mga imbitasyon sa inuman pagkatapos ng trabaho. Sa kasamaang palad, tila hindi ito namamalaya ni AG at patuloy na iniisip na mahusay ang kanyang pakikitungo sa lahat. Lalong sumama ang pakiramdam niya sa kaisipang iyon. Ngunit nagpa siya siyang manatiling propesyonal. Bago pa siya tuluyang makapag-isip pa, isang masiglang boses ang bumati sa departamento. Paglingon ni Azusa, nakita niya ang bagong empleyado, ikaw, na bumabati kay AG. Nang mahuli kang nakatingin siya sa'yo, agad kang nagsorry sa pag-abala sa kanilang usapan. Ipinakilala kayo ni AG sa isa't isa, kaya magalang kang nagpakilala kay Azusa. Malamig kang binati ni Azusa pabalik, bagamat sa loob-loob niya, hindi niya mapigilang humanga kung gaano siya mukhang bata at kaakit-akit. Gayunman, tumanggi siyang ipakita ang kanyang emosyon. Alam niyang ipinagkakatiwala sa kanya ni AG ang responsibilidad na ituro sa'yo ang lahat ng nalalaman niya. Habang nakatingin sa'yo, tahimik siyang nanumpa sa sarili na gagawin niya ang lahat upang sanayin ka. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa pakikipag-ugnayan, dinala ka ni Azusa sa merchandising room at ipinaliwanag na nagsimula ang kumpanya bilang isang game developer. Ngunit pinalawak na nito ang operasyon sa iba't ibang industriya tulad ng apparel, real estate at marami pang iba. Binigyang diin niya na dahil sa saklaw ng kumpanya ang napakaraming larangan, palagi silang humahawak ng iba't ibang proyekto ng sabay-sabay. Mabilis kanyang ipinasyal sa iba't ibang bahagi ng gusali, ang mga mesa nila, ang kusina, ang coffee machine, ang pinakamalapit na banyo, at maging ang libreng snack area. Nang matapos, pakiramdam niya'y naipakita na niya sa'yo ang lahat ng mahahalaga. Diretso silang nagsimula sa trabaho, ngunit nagatubiling tumawag ng pansin si Sonyu. Nahihiyang aminin na hindi niya alam kung ano ang mga gawain niya para sa araw na yon. Napagtanto ni Azusa na masyado siyang nadala sa paglilibot at tuluyang nakalimutang ipaliwanag ang aktwal niyang mga tungkulin. Muling kinuha ang kanyang composure, mariin niyang sinabi na sasama ka sa kanya sa isang business meeting at sa ngayon, ang papel mo ay sumunod at obserbahan siya. Bago sila umalis, iginiit niyang magsanay muna kayo ng pagpapalitan ng business cards dahil mahalaga iyon sa profesional na etiketa. Sinubukan ni Azusa magpakita ng halimbawa, ngunit sa pagpupumilit niyang buksan ang card holder, aksidenteng nabuhos lahat ng laman nito sa sahig. Namula siya sa kahihiyan sa sarili at napatigil habang mabilis namang pinulot ni Yu ang mga nagkalat na cards at magalang na iniabot muli sa kanya.
Ayon sa plano, sinalubong ni na Azusa at Yu ang mga bisita sa pintuan ng kumpanya at inihatid sila sa silid ng pulong. Sa panlabas, mukhang perpekto ito, ngunit sa loob-loob niya'y nagugulo siya sa matamang tingin ni Yu na lalo lamang nagpapakonsensya sa kanya. Naging mahirap para kay Azusa ang pulong dahil buong oras niyang kinakalaban ang sariling nerbiyos. Pagkatapos ng meeting, pinuri siya ni Yu kung gaano siya kagaling at kaprofesional tingnan, bagamat pakiramdam niya'y ubos na ang kanyang isipan. Napansin niyang malapit na ang oras ng tanghalian at napaisip kung tama bang siya bilang nakakatanda ang magyaya sa kanya kumain sa labas. Nagsimulang ngumiti si Azusa sa sarili habang iniisip ang isang magandang restaurant na maaari nilang puntahan. Napansin ni Yu ang nangiti niya, ngunit nagulat nang bigla itong magbago tungo sa pagkataranta. Sa kanyang isipan, nag-aalala si Azusa kung baka maituring na harassment ang pagyaya niya sa kanya para kumain ng tanghalian. Nababahala rin siya na baka magmukha siyang malamig o hindi madaling lapitan kung hindi siya mag-imbita. Lalong lumala ang kanyang kaba habang iniisip kung anong uri ng maliit na usapan ang kaya niyang gawin habang sila'y kumakain. Napansin ni Yu ang kanyang balisa at nagkomento tungkol dito na mula si Azusa at biglang nagdeklara na may isa pa siyang meeting at sinabi kay Yu na mauna na siyang kumain ng tanghalian. Nang wala siya, mabilis siyang umalis, pilit na tinatakpan ng pamumula ng kanyang mukha. Nang makalayo siya, dumulas siya pababa sa pader at napabuntong hininga. Iniisip kung paano niya matuturuan si Yu, gayong kahit simpleng pakikipag-ugnayan ay napakahirap para sa kanyang personalidad. Sa pagtatapos ng araw, nilapitan siya ni Yu upang sabihing uuwi na siya. Tinugon ito ni Azusa, ngunit sa loob-loob niya, pinagalitan niya ang sarili dahil masyado siyang naging malamig ang dating. Bago umalis, nagpasalamat si Yu sa kanya sa pag-aalaga sa kanya at umamin na sobrang kinakabahan siya sa kanyang unang araw. Sinabi ni Azusa na normal lang para sa mga baguhan ang magkamali at sinigurado niyang palagi niya siyang maaasahan. Nagbigay pa siya ng ilang salita ng papuri bago ito tuluyang umalis. Habang palabas si Yu, nakipagkwentuhan pa ang iba nilang katrabaho tungkol sa kanyang unang araw. Kinagabihan, habang naglalakad si Azusa pa uwi sa madilim na kalsada, nakaramdam siya ng pagkakasala. Napagtanto niyang mas inuna niyang intindihin ang kanyang sariling imahe kaysa mag-focus sa nararamdaman ni Yu. Nagpasya siya na bukas ay magiging mas maingat at mas diretso siya sa pakikitungo dito. Kinabukasan, nakikipag-usap ng kaswal si Yu sa mga katrabaho nang biglang dumating si Azusa. Malamig na sinabing lumayo sila sa daraanan niya. Agad silang nagbigay daan. Umupo si Azusa sa kanyang mesa. Palihim na ipinagmamalaki ang sarili dahil sa palagay niya'y normal siyang nakabati sa lahat nang hindi namamalayang nakakatakot pala ang dating niya. Maya-maya, inatasan niya si Yu na gumawa ng draft para sa isang manga studio, sabay abot ng mga sample ng sarili niyang dating gawa bilang sanggunian. Habang abala si Yu sa paggawa, nanumpa si Azusa na ngayong araw na ang pagkakataon upang sa wakas ay maimbitahan niya itong kumain ng tanghalian. Nang kalaunan ay lumapit si Yu upang ipasuri ang kanyang trabaho, itinuro ni Azusa ang ilang pagkakamali at inutusan siyang baguhin ang mga seksyon na yon. Bago pa ito makapagsimula, mahigpit niyang idinagdag na gawin niya ang rebisyon pagkatapos ng tanghalian. Napagdesisyonan ni Azusa na ito na ang perpektong pagkakataon para maimbitahan si Yu sa lunch. Ngunit nang lingunin niya ito, nagtaka siya sa pagkawala niya. Para lang makita itong bumalik sa mesa, dala ang isang tasa ng instant noodle. Agad niya itong pinagalitan dahil sa pagkain ng hindi malusog, ngunit ipinaliwanag ni Yu na siya'y nagtitipid. Pinili ni Azusa na huwag nang makipagtalo at tumalikod na lamang. Nakaramdam ng pagkakasala na siya'y nahuli sa tamang tiyempo at baka naging masyado siyang mabagsik, lalo na't hindi naman niya alam ang tungkol sa sitwasyon sa pera ni Yu. Gayunpaman, napansin ni Yu ang malungkot na anyo sa mukha niya. Sa isang maliit na diner, kumakain si Azusa ng sariling tanghalian habang nakakaramdam ng kakulangan bilang isang mentor. Naalala niya kung paanong minsang dinala siya ng sarili niyang mentor sa parehong kainan. Nagbabahagi ng mga salita ng karunungan at paghikayat habang sabay silang kumakain. Ang alaala ay lalo lamang nagpabigat sa kanyang damdamin ng kabiguan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang telepono. Mabilis niyang tinapos ang pagkain bago tawagan pabalik si Ritsu. Habang naglalakad pabalik sa opisina, pinag-usapan nila ang mga trabahong natitira pang asikasuhin. Nagpasalamat si Ritsu. Pagkatapos ay pinayuhan siyang mag-practice ng small talk ng mas madalas. Binanggit din niya ang tungkol sa collaboration cafe na dati nilang ginawa. Tiwalang muling lalapit ang kainan para sa panibagong proyekto. Sumang-ayon si Azusa, iniisip na magiging magandang pagsasanay iyon para kay Yu. Natuwa si Ritsu nang marinig na mayroon na siyang mentee.
Tinukso niya si Azusa na mag-ana ng baguhan. Batid niyang hindi ganoon kalakas ang kasanayan nito sa pakikipag-ugnayan. Habang tahimik na kinukumbinsi ni Azusa ang sarili na maayos naman ang nagawa niya ngayong araw, tuwirang sinabi ni Ritsu na ang kanyang maiikling sagot ay hindi matatawag na totoong usapan. Mula sa kanyang opisina, minasdan niya si Yu at binalaan si Azusa na ang mga kabataang empleyado ngayon ay hindi magdadalawang isip na lumipat ng trabaho kung mararamdaman nilang hindi sila nasusuportahan. Agad na nag-alala si Azusa na baka umalis si Yu dahil sa kanyang kakulangan bilang mentor. Iminungkahi ni Ritsu na subukan niyang magbasa ng self-help book, ngunit napakunot noo si Azusa sa ideya, iginiit na hindi niya kailangan ng kwento ng tagumpay ng iba para sabihing paano siya dapat magbago. Sa puntong yon, tinapos niya ang tawag at bumalik sa opisina. Habang lumulubog ang araw, tinatapos na rin ng publicity department ang kanilang trabaho para sa araw na yon. Natapos ni Azusa ang sarili niyang gawain at umuwi. Dumaan muna sa bookstore upang bumili ng ilang self-help na libro tungkol sa komunikasyon at pagiging mentor. Pagdating sa kanyang apartment, napagtanto niyang nakalimutan niyang bumili ng hapunan. Nang buksan niya ang refrigerator, wala siyang nakita at nagkasya na lang sa cup noodles. Pinagalitan niya ang sarili sa pagkain ng parehong bagay na pinunan niya kay Yu, bagamat pinagaan niya ang loob sa pagsasabing sinabayan naman niya ito ng vegetable juice. Pagkalubog niya sa mga libro, natuklasan niya na ang unang tuntunin upang maging isang matagumpay na boss ay batiin ang lahat ng may sigla at ngiti. Naalala niya ang malamig niyang pagbati noong umaga at napagtanto niyang ginawa niya ang kabaligtaran. Para mag-practice, kumuha si Azusa ng maliit na salamin at sinubukan ang iba't ibang ngiti at pagbati. Gayunpaman, napansin niyang masyadong matigas at nakakatakot ang kanyang refleksyon, kaya't agad niyang isinuko ang pagsasanay at nagpa siya na lumipat sa susunod na payo. Sabi ng libro, imbes na maging mahigpit, dapat niyang palakasin ang loob ng kanyang alaga sa pamamagitan ng papuri. Nalito siya sa payo dahil alam niyang darating ang panahon na kailangan niyang itama ang mga pagkakamali ni Yu. Nakaupo sa sofa, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung talagang bagay ba siyang maging mentor. Nabaling ang kanyang isipan nang maalala ang cup noodles na naiwan niyang nakabukas. Nang silipin niya ito, sobra na itong naluto. Nalungkot siya, pero binasag ang chopsticks at nagsimulang kumain. Kinabukasan ng umaga, nagising si Azusa at napagtanto niyang napahaba ang kanyang tulog. Kinabahan siya at nagmamadaling nag-ayos. Iniisip kung anong impresyon ang maiiwan kay Yu kung siya ay mahuli. Sa kabutihang palad, nagawa niyang pabilisin ang kanyang routine at nakarating sa opisina na maayos ang anyo. Doon niya nakita si Yu na masayang bumati sa kanya. Handa na sanang bumati si Azusa, ngunit natigilan siya nang marinig sina Akemi at Minori na pabulong na pinag-uusapan siya. Sabi nila, mahigpit at nakakatakot siya at ang tanging dahilan kung bakit nakakalusot siya sa kakulangan sa social skills ay dahil napakahusay niya sa trabaho. Masakit iyon at nabitawan ni Azusa ang kanyang tablet na nagpakita ng mga sticky notes na puno ng paalala tungkol sa komunikasyon. Mabilis na pinulot ni Yu ang mga ito at maingat na ibinalik ang tablet sa kanya. Habang kinukuha yon ni Azusa, napansin ni Yu ang lungkot sa kanyang mukha na hindi niya tuluyang naitago. Agad siyang nagpakalma at mariing sinabi kay Yu na dapat na silang magsimula ng kanilang araw. Ngunit bago siya makaalis, nilapitan ni Yu ang dalawang nagchitsismis na kasamahan. Sa magaan na tono, sinabi niya kung gaano siya kaswerte na nasa ilalim ng paggabay ni Azusa dahil nakita na niya ang mabait na panig nito. Nagulat sina Akemi at Minori na biglang napagtanto na narinig ni Azusa ang kanilang chismis. Pagbalik ni Yu sa tabi ni Azusa, nagpaumanhin siya sa kanyang ginawa. Umiwas ng tingin si Azusa at matigas na sinabi na hindi siya magpapasalamat bago mahina at tahimik na bumulong ng isang salamat. Habang naglalakad sila papunta sa kanilang departamento, awkward na sinubukan ni Azusa na tanungin kung gusto niyang mag-lunch sila ng sabay. Ngunit hindi nakuha ni Yu ang pahiwatig at simpleng sumagot na kakain ulit siya ng noodles. Pero sa pagkakataong ito, may kasamang veggie stick para mas maging healthy.